Sir, ano yung implications? Kasi yesterday may lumabas na resulta from the PSA checking yung mga parang around 2,000 names, and then parang 1,000 plus yung wala raw pong records. Ano po yung implications nito doon sa investigasyon ng good government? Well, hindi naman siguro implication. So, kino-confirm lang po yung mga findings saka karamihan po ng mga tanong dun sa aming hearings, no, na yung mga tao na yon ay hindi po totoo at hindi nag-exist. Siyempre, na-magnify lang po to dun sa sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos, pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa na kasama. So again, parang hindi naman na po kami nagulat doon. Papunta na nga po doon at alam po natin na hindi po totoo itong mga taong to. So, at nagamit lang yung mga pangalan na to para makapaglabas po ng kaukulang na confidential funds. So, in addition sa sinabi ni Kong Pao, no, dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. So, ang ibig sabihin, dinoktor nila yung kanilang mga acknowledgement receipts, no. Sa madaling salita, parang ito yung mga nangyayari no na ginagawa sa rekto, no, dinodoktor yung mga dokumento. So, kailangan itong maimbestigahan, kailangan itong ma-forward din, no, sa ating mga ahensya ng ating pamahalaan para kung sino yung kailangan managot, dapat managot kasi hindi po pwede na pipikiin mo yung dokumento ng ating gobyerno para mag-liquidate, no? Intentful, talagang may motive sila ng liquidation ayon sa notice of disallowance. I think that it will be helpful hindi lang dun sa pagpapatuloy ng investigation, but it will also be helpful in clarifying how confidential funds are to be used. Meron na ho tayong final na bill to that end, and I think with this, kasi minsan naisip natin madaling magpalsipika ng 5, 10, 100 pangalan, 1,000 pangalan ang gagawa-gawa natin. Malaking problema po yan. Sir, kasi yung Quadcom magpe-present daw ng parang partial committee report or parang progress report before the House plenary. I wonder if yung good government, meron din po bang ganitong progress report, and kasama po ba sa mga irerekomenda yung filing ng certain cases, etc., and against kanino po? I think meron nang ginawang summary nung last na hearing nung good government. Nandun yung mga batas na first yung mga findings na nakita ng mga miyembro ng komite. Second, yung mga batas na kailangang i-file, no? And I think in the later part also the cases that needs to be filed, no? Especially how yung amount of accountability at culpability nung mga SDOs, kasi sila po ang may critical role. At to be honest, ibabasehan natin yung rules ng yung joint circular, yung SDOs talaga ang mananagot. Subalit, nung committee hearing, ay narinig naman ho lahat na tuwing tinatanong mo ang SDO, palagi lang ho ang sinasagot, utos po ito ng ating pangalawang Pangulo. Well, naka-ready na, no, yung ating committee report, no. Yun kay Chairman Joel, no. Magsasubmit na tayo ng committee report sa plenaryo at para at least, no, malaman ng ating mga kasamahan sa Kongreso kung ano talaga yung nangyari sa paggamit, no, ng confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. At may mga recommendation nga ang committee na kailangang magsampa, no, ng kaso, no, sa ating mga law enforcement agency, kailangang panagutin sa maling paggamit ng confidential fund, ano. At para hindi na rin to maulit, at meron na rin tayo mga binabalangkas na mga batas, no, para at least hindi na mangyari ulit, ano, yung maling paggamit, no, ng confidential fund ng kahit anong sangay ng ating pamahalaan. At kung sino man yung makita, no, na may pagkakamali,
ay kailangan managot, no, sa batas. Kahit na ito kasing taas ng opisina ng Vice Presidente, yung mga disbursement officers, kung ito man kahit sino man ang pwedeng tamaan, ano, so kailangan may managot dito sa maling paggamit ng confidential fund ng OVP at saka ng DepEd. Saka yung may mga naiwan pa po na mga issues. Sabi ko nga po, pag in aid of legislation, very dynamic po ang trabaho namin. Kumbaga, walang tuldok. Depende po sa mga uusbong pa na issues. Pero meron pa po yung mga hindi natin na talakay po sa issues ng satellite offices, saka yung sa laptops nga po na matagal po nakaimbak sa mga warehouse. To add lang po.